May matapang na hirit ang PDP laban habang tinututulan nito ang impeachment case ni VP Sara. Sa isang pahayag ng partido, sinabi nitong ang mga opisyal na boboto pabor sa impeachment ay hindi papayagang lumipat o sumali sa PDP laban. Binigyang babala rin ng partido na maaaring ma-blacklist ang mga mambabatas na susuporta sa impeachment at posible rin silang tapatan ng PDP-backed candidates sa kanilang mga distrito. Giit ng PDP laban, hindi ito banta, kundi political accountability laban sa mga anilay nakikilahok umano sa pagbaligtad sa mandato ng mahigit 32 million Filipinos na bumoto sa bise noong 2022. Dagdag pa ng partido, walang political refuge, endorsement o PDP banner para sa mga anilay tumatraydor sa mandato ng taong bayan. Kaugnay ng usapang impeachment, makakausap natin si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Good evening, Congressman Tino. Hi, good evening, Jared. Good evening sa ating mga tagapanood at tagapakinig. But Congressman, ano po yung masasabi ninyo dito sa pahayag ng PDP laban na iba-blacklist o haharangin nila yung mga mambabatas na lumipat sa kanilang partido kapag bumoto sila in favor of VP Sara's impeachment? Wala raw kasing political refuge, endorsement, yung PDP banner para sa tinatawag nilang tumatraydor sa mandato ng taong bayan. Well, ilang punto. Una, indikasyon nito na kung gaano ka-desperado ang Vice President at ang kampo ng Vice President para mapigilan ang napipintong impeachment niya by the House of Representatives bukas. No, na yun na nga, yung PDP na alam natin ay partido ng mga Duterte ay naglabas ng ganyang banta, no, na no refuge and so on para sa mga boboto para sa impeachment bukas, no. So nakita na natin ginawa ang lahat ng Vice Presidente para mapigilan itong impeachment na ito sa pinakamaagang panahon mula doon sa kanyang pagdeklara ng napakaaga na tatakbo siya bilang presidente sa 2028. Tapos yung agad na pagtakbo niya sa Supreme Court para harangan ito. But do you see this, kahit sa Congressman? lower courts. No? But Congressman, do you see this as a threat? Definitely, yun ang intent. No? Mula pa lang dun sa premature, very early announcement ng pagtakbo ng Vice President bilang presidente sa 2028. Tapos ngayon, very explicit yung PDP sa kanilang deklarasyon na essentially tatandaan namin kayo, parang gano'n ang sinasabi, no? At kung hindi ma-impeach at maging presidente sa 2028 si Vice President Sara Duterte, babalikan namin kay lahat. Parang gano'n yung mensahe dito, very clearly. Pero kung intention ay takutin, no? Intimidate ang Kongreso. Pero kung ang tingin niyo po dito ay threat, ano kayang epekto? May epekto kaya itong pagbabanta na ito sa mga kasamahan niyo sa Kamara na posibleng bumoto tomorrow? Generally, wala. No? Dahil ngayon pa lang, masasabi na natin na overwhelming majority ay boboto para sa impeachment. Mukhang gano'n na ang stance ngayon, no, sa House of Representatives. May elemento na may pagka walang laman yung threat, no, dahil hindi natin ma-imagine na halos kasi ang mangyayari ngayon, halos malaking mayorya ng Kongreso ay boboto para sa impeachment bukas. At hindi natin ma-imagine na kung ganyan pa rin ang more or less ang composition ng Kongreso at kung maging presidente man ang si Duterte, ay kailangan pakitunguhan niya pa rin ang Kongresong ito. More or less, Congressman, mga ilan na po yung estimate nyo sa ngayon, yung boboto in favor of the Vice President's impeachment? Kasi early this week, mga less than 200. Nalampasan nyo na po ba yung 200 mark?
Yeah, batay sa mga narinig ko, I think it will be over 200 by tomorrow. Okay, critical po na araw yung Lunes, March 11, tomorrow. Since pagbobotohan Yes. na nga ninyo yung sa plenaryo, yung impeachment ni VP Sara, pero ang unang dapat i-hurdle ay kung magkakaroon ng quorum. May mga balita po kasi mga magsisi-absent daw po para hindi tuloy ang matuloy yung botohan sa House plenary. What can you say? Malamang merong mga hindi attend pero I am very sure over 200 nga ang expect na boboto. Aha. So easily magkakaroon ng quorum. Kumbaga, the expected 200, inaasahan talaga nating a-attend yan Puno yan plenary bukas. tomorrow. Puno yan bukas at kasama lang sa mga mga psychological warfare na ginagawa yung pagpapalaganap nung maraming absent bukas and so on. But tatawid lang po ako ng isa pang topic. Baka hingin lang namin yung inyong reaksyon doon sa nakaambang pagsapina kay Senator Bato de la Rosa kasi nga itinatanggi naman po ngayon ng DILG na meron na ngang ICC warrant laban sa kanya. Kaya ipapasapina na lang daw po ng CIDG. Well, it's about time, no? Kailangan tandaan natin yung pagdala kay dating Pangulong Duterte sa ICC dahil nga inutil, na ipakita na inutil yung mga korte natin na panagutin siya dito, no? Pero tandaan natin na yung paramihang pagpatay sa ngalan ng Peking drug war ni Duterte, hindi lang naman siyang responsable doon. So kailangang mapanagot. Of course, kasama si former PNP Chief Bato de la Rosa. Pero marami pang iba yan. From the top hanggang sa baba, hanggang sa mga station level na police. At hindi naman lahat yon ay pwede mong dalhin sa ICC. So at some point, kailangan gumana ang ating mga korte, ang ating justice system para magkaroon talaga ng hustisya sa pagpatay ng libo-libo sa ngalan ng Peking drug war. So, isang hakbang siguro yan, no? Yung pagsubpina kay Senator De La Rosa. Hopefully, kung may pakita na kaya talaga siyang malitis dito, baka hindi na siya kailangan dalhin sa ICC. Pero ang tanong nga, Congressman Tino, magpapakita nga kaya? Well, yun na nga. Yun ang malinaw naman na walang intensyon na nagtatago nga, di ba? Oo. Kahit sa mga pagkampansan tungkulin niya sa Senado, ayaw niya nang harapin. So, what more itong investigasyon. Alright, sige po. Maraming salamat po sa oras ninyo, Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List.